Magandang araw muli at ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at nandun na nga po tayo sa last part ng ating series na Better Than Ever. So, una yung finances, health, ministry, relationship with the family, and last is yung ating spirituality. So, ang ating verse na pag-aaralan ngayon na matatagpuan sa aklat ng Colossians 1 verse 10. So, bago natin basahin yon, about sa teaching natin ngayon na spirituality, things to let go before the end of the year. So, ang title natin is New Year, New Life. So, sabi dito sa Colossians 1 verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. So, ano ba yung mga bagay na kailangan natin i-let go before the end of the year? So, una dito, yung ating tinatawag na spiritual stagnation due to first, lack of word. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging stagnant yung pamumuhay spiritual ng bawat isa sa atin. Yung kulang ka sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So, isang bagay na pakipag-communicate sa ating Diyos is yung basahin mo araw-araw yung kanyang mga salita. At dapat ay magkaroon tayo ng, sabi nga ay schedule ng pakikipagniig natin sa ating Panginoon. Pag aaral o pagkain ng salita ng ating Diyos. Dahil ito ay nakatutulong sa atin upang lumago tayo spiritually. At kung bakit tayo nagiging stagnant? Kasi nga, nawawala sa atin yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya sobrang halaga at napakahalaga ng bagay na ito. Pangalawa, sabi dito, spiritual stagnation due to lack of prayer. So, minsan talaga, lalo kapag marami kang schedule sa isang araw, marami kang gagawin, marami kang alalahanin sa buhay, nakakalimutan mo na yung mag-pray na dapat ay hindi nawawala sa atin lalo at andito tayo na sumasabak sa mundo na puno ng pagsubok ng mga suliranin sa buhay. So, ito yung isang bagay kung bakit naging stagnant tayo at hindi lumalago sa gawain ng ating Panginoon. Nawawalan tayo ng time para kausapin ang ating Panginoon sa araw-araw. So, pwede mo namang schedule kung may mga luwag kang araw sa umaga, sa tanghali, sa gabi, o kung ano yung schedule na kaya mong i-commit sa ating Panginoon. Kung gusto mong lumago spiritually at hindi ka maging stagnant ngayong 2024, ay dapat alisin mo na yung mga bagay nito. I-let go mo na to. At pangatlo, sabi dito, lack of fasting. So, eto, talagang malaki yung naitutulong nito sa buhay spiritual natin, lalo kapag meron kang mga iniinda na sakit sa iyong katawan. Lack of fasting, ito yung pagbabawas mo ng pagkain sa isang araw. At kung may mga bagay ka na hinihiling sa ating Panginoon na gusto mong magkaroon talaga ng katuparan, kailangan matuto tayo ng fasting, mag-ayuno, mag-pray sa ating Panginoon na maglaan ng araw para sa Kanya. Kung ano man yung mga nais mong sabihin, nais mong ipaalam sa ating Panginoon, bagamat alam naman niya. Subalit, ang gusto ng Diyos ay sinasabi mo to, humihingi ka ng gabay sa ating Panginoon at pinagkakatiwala, lalong higit sa Kanya. So, spiritual stagnation due to lack of word, lack of prayer, and lack of fasting. So, para naman po sa ating application, sabi dito, schedule a daily encounter with God. So, ito dapat yung hindi nawawala. Magkaroon tayo ng daily schedule sa ating Panginoon ng pagbabasa ng kanyang mga salita, sapagkat malaki yung naitulong nito lalo sa ating mga kabisihan, ginagawa sa trabaho. Dapat start to have a daily encounter with God. So, bigyan natin ng importansya yung mga bagay nito kaysa dun sa mga bagay na pang dito lang sa mundo. Pangalawa, sabi dito, surrender each day to God in prayer. So, may mga bagay tayo na pinapanalangin sa ating Panginoon, mga problema tayo na hinaharap na minsan nahihirapan tayo na paniwalaan pa dahil minsan ay month,
year, decade, hindi pa dumadating yung mga pananalangin sa ating Panginoon. So, sabi ng Panginoon, dapat lagi tayong consistent sa pananalangin sa Kanya, sa paghingi ng gabay, sa protection, sa araw-araw na ginagawa natin, sa mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay. Hindi, sabi nga, hindi masamang mangarap, basta't kasama mo yung Diyos sa iyong mga pinapangarap. And last, sabi dito, start this coming year with fasting. So, sa taong to, kailangan talaga ay meron tayo na pag-ayuno. Kung gusto natin na matupad yung mga kahilingan natin sa buhay, yung mga nais natin sa buhay, mahalaga na mag-start tayo na mag-fasting. At doon, magbababad ka sa pananalangin, ang Diyos at ikaw lang yung magkausap, masasabi mo sa Panginoon kung ano yung mga nais mong sabihin, nais mong ipaalam sa Kanya, bagamat alam na niya, pero kagaya na sinabi ko, kailangan ay nagsusumikap tayo na pagharian tayo ng ating Panginoon, hindi yung ang Diyos lagi yung magtuturo sa atin, magpapaalala sa atin. You need to remind yourselves about ginagawa mo na mahalaga yung time mo sa ating Panginoon. At one thing na makakatulong sa atin is yung fasting. So, let's start this coming year with fasting. Magkaroon tayo ng fasting, magkaroon tayo ng pakikinig sa ating Panginoon sa araw-araw, at ganoon din ay pag-aralan natin yung kanyang mga salita upang matuto tayo at may tanim natin sa ating puso at isipan kung ano yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So again, ito yung last day ng series natin and last day of the year na ating kinaharap, at yung katagumpayan yung binigyan ng ating Panginoon. So, salamat sa kabutihan ng ating Diyos. Salamat sa walang sawang paggabay at pagprotection sa atin ng ating Panginoon. Salamat din po sa pakikinig at panonood. Naway pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Thank you.